Mukha natin yung mga karakter doon sa Star Wars. Kamukha natin si Jabba the Hutt. Kilala niyo ba si Jabba the Hutt? O magiging kamukha natin yon. Pero binigay kong title yon para i-encourage tayo na ang tanging indigenous lang. Kung ang indigenous dito ay ang mga mangyan, tayo naman ang tanging indigenous sa atin ay yung namana natin kay Adan at Eva. Yun lang meron tayo. Yung nilikha tayo na kawangis ng Diyos, alam natin na nadungisan na yon. At ang tanging meron tayo ay yung contamination na meron ang bawat isa sa atin. Kaya kung anuman meron tayo, hindi ito galing sa atin. Ito ay invasion galing sa labas at na-transfer sa atin. Yon ang ibig kong sabihin. Kung hindi nag-invade ito sa atin, ay hindi natin mararating kung anuman ang katayuan natin sa kasalukuyan. Parang bukas yung bintana, di ba? Hindi, okay. Sorry. Kaya isipin natin na baka wala pa sa akin itong galing sa labas na mag-invade sa akin. Baka hindi ko pa nararanasan itong nasa labas na ito. Kaya yan po yung ating isipin. Narinig niyo na po yung salitang Jireh. Ang ating Diyos ay Jireh. Ito yung attribute ng Panginoon. Ito yung katangian. Kapag dinidescribe ang Panginoon, isipin natin itong description ng Panginoon na kapag palagi nating iisipin yan, hindi tayo mababalisa. Kung may bibili ba sa akin sa halo-halo ko, so tulad ni Ana, kung magkakaroon ba tayo ng customer, huwag nating kalilimutan ang description na ito ng ating Panginoon Diyos na hindi pa rin nagbabago ang Panginoon. Yang katangian niya na Jireh ay hanggang ngayon at hanggang sa future ay hindi magbabago ang ating Panginoon Diyos. Kasi sabi niya sa Malakias 1:6, I, the Lord, I change not. At sabi sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang ating Panginoon Diyos ay palaging nagpo-provide. Yung kamay ng Diyos ay nag-aabot palagi sa atin. Kaya yung katangian ng Diyos na Jireh, alam natin na ito ay kauna-unahan na record sa Bible noong panahon ni Abraham, na naghahanap siya ng offering
Ano kaya hihahandog niya? At nakita natin na meron doon na nasabit na tupa paglingon ni Abraham, at dito niya nabigkas, at dito natanggap ni Abraham ang revelation na ang katangian ng Diyos ay Jehovah Jireh. Palagi siyang nagpo-provide. Palaging merong galing sa labas na nagbibigay siya sa atin. Siya ay nag-grant. Siya ay nagbibistow. Siya ay nag-co-contribute para matanggap natin. Panatilihin natin palagi na tayo ay tagatanggap. Lagi tayong nag-e-enjoy na nagtatanggap para matrigger yung palagi nating gratefulness, dahil kung hindi siya palabigay, kung hindi, ang ating Diyos ay hindi galante na magbigay. Kaya ang katangian ng ating Panginoon Diyos na palagi siyang nagpo-provide. At huwag nating limitahan yung kanyang probisyon sa mga matter. Nagbibigay ang Diyos ng pera, nagbibigay ang Diyos ng bahay, nagbibigay ang Diyos ng sasakyan. Huwag nating limitahan doon ang paraan ng pagbibigay ng Diyos. Kaya, meron tayong tutukuyin ngayon. Ang sabi sa 1 Timothy, na sawaying may kaamuan ang mga nagsisilangsang, ano sabi? Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. Ano yung manggagaling sa labas? Ano yung iaabot ng Diyos? Meron siyang igagrant sa atin. Ayan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy 2:25, na isipin natin na ang merong nireregalo, merong inaabot ang Diyos sa atin kapag hindi niya ito inabot, hindi niya in-extend yung kamay niya sa atin, hindi ito mangyayari. Meron siyang binibigay sa atin. Ganon din ang sinabi sa Acts 5:31. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Sino yung tinutukoy dyan? Ang Diyos. Ano daw ang ginawa ng prinsipe at tagapagligtas? Upang magbigay ng pagsisisi. Meron siyang binibigay. Meron siyang ginagrant. Kung hindi nagbigay ang Diyos, kung hindi niya to grant sa atin, hindi natin mararanasan itong ibinibigay niya na ito. Galing ito sa labas. Hindi ito galing sa indigenous na makasalanang Adan at Eva, yung na-contaminate nating laman. Galing sa labas, merong nagbigay, at ito ang paggalaw ng Diyos, yung kanyang pag-extend ng kanyang kamay sa atin. Yung pangatlong teksto pa natin, yung binasa natin sa Acts 11:18.
At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi. Kanina parang nagbago yung translation. Binigyan ng pagkakataon na magsisi. Hindi po yun ng magandang translation. Hindi po pagkakataon yung binibigay, kundi yung pagsisisi mismo ang binibigay ng Diyos. Ano makikita natin dyan? Na ang repentance, na ang pagsisisi ay isa sa maraming regalo ng Diyos, isa sa maraming binibisto ng Diyos sa atin. Isa ito sa kanyang ginagrant sa atin. Kaya tayo mga nanay, mga tatay, ito yung ipag-pray natin. Itong galing sa Diyos na ito, na i-grant niya sa asawa natin, i-grant niya sa mga kamag-anak natin. Ito ang necessity, sabi doon, necessary for salvation. Repentance is necessary for salvation. Number one na pangangailangan, necessity, na hindi tayo makakaranas ng anuman sa Diyos kapag hindi niya ito gi-provide sa atin na galing sa taas, bababa sa atin, galing sa labas, kakatok sa buhay natin, na ito ay mangyayari sa atin. Ito ay gawa ng Diyos galing sa itaas. Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit wala pa ring nangyayari? Bakit yung ibang mga tumatanggap sa Panginoon, parang ang saya-saya pa ng mga mukha nila. Yung first encounter nila sa Panginoon ay hindi mo makitaan ng tunay na pagkalungkot. Dahil naalala ko noon na yung the very first na nakaharap ko ang Panginoon Diyos at na aresto ako ng Panginoon Diyos, talagang ang lakas-lakas ng agos ng luha ko at sa sobrang lakas ng iyak ko ay yung nagka-counsel sa akin ay hindi ko na marinig. Yung tatay nila, Pebi, nila tatay ni Jaban, na yun na nagka-counsel sa akin. That's the time na yung galing sa Diyos, ibinigay niya sa akin ang tunay na pagsisisi, yung biblical na pagsisisi. Kaya siyasatin natin yung ating sarili na kumatok na ba ito sa buhay natin. Yung galing sa labas na ito na bigay ng Diyos ng pagsisisi, ay naranasan ko na ba ito sa aking buhay? Kaya ating alamin, ano ba yung pagsisisi? Ano ba itong bigay ng Diyos na galing sa Kanya, nag-i-install ng Diyos sa atin? Ano ito? Ang pagsisisi
ay change of mind. Ano ang iniisip nyo sa pag-inom ng alak? Ha? Ano ang pagtrato nyo kapag naririnig nyo ang alak? Ha? Ano yung ibig sabihin ng pagsisisi? Change of mind. Dati gustong-gusto mo na uminom ang alak, pero dahil naganap na yung pagsisisi na bigay ng Diyos sa iyo, kaya dyan mo rin masisigurado kung talaga bang born again tayo, kung talaga bang na tinanggap ko ang Panginoon, talaga bang naisuko ko na ang aking buhay sa Kanya, dahil magbabago na yung mental frame up natin. Dati natutuwa kayo pag nagmumura yung anak nyo. Wow, ang galing-galing ng anak ko, bata pa lang nagmumura na. Nung nakakilala kayo sa Panginoon, ay galit na kayo sa anak nyo kapag lumalabas ang mura sa kanilang bibig. Dahil na-change na yung mind natin. Change of mind. Ang tunay na pagsisisi ay change of mind. Yung nahirati ka na gawin nung na-encounter mo ang Panginoon at na gustong-gusto mong gawin ito, pero naranasan mo na yung pagsisisi, nagbago na ang isip natin. Pag may hawak tayo ng sigarilyo, bakit ba ako nagsisigarilyo? Gagabayan kayo ng Panginoon, bakit ba ako nagsisigarilyo? Tapos pati yung pang-amoy natin, babaguhin ng Panginoon. Hindi naman masarap sa ilong. Tapos, magkano isa nito? Magkano isa ng sigarilyo? 7 pesos siguro. No. Tama ba? Alam mo pa rin? Tapos, checking ko yung tindahan mo. Ang mahal-mahal ng ginagastos ko para lang bumili ng sigarilyo. Yung anak ko, hindi ko maibili ng taho. Hindi ko maibili ng chok money. Kahit chok money man lang. Dahil naubos ang pera ko sa pagbili ng sigarilyo. Nagbago na yung isip. Amen? Tama ba ako, Jomar? Ganun ba ang nararanasan natin, mga kapatid? At kapag nararanasan na natin yan, yung bigay ng Diyos na repentance ay binigay na sa atin. Ang palagi kong illustration dyan ay meron kang kwintas na ang daming pendant at pinagyayabang mo yun sa mga kapitbahay nyo na gandang-ganda ka dun sa pendant na yon, sarap ka na suot-suot mo yung pendant na yon, pero nung nabuksan ang mata mo, yung galing pa rin sa Diyos, na kumilos na ang Diyos sa atin, nagkaroon ka ng liwanag at nakita mo yung suot mong kwintas, ay ang pendant pala ng kwintas mo ay mga nakasabit na buhay na ipis.
Intindihan nyo? Ano ang reaksyon natin kapag nakita nyo na yung pinagyayabang nyo na kwintas, nakasabit pala mga ipis? Anong gagawin nyo? Anong expression mo, Sister Jo? Sabi niya, wow! Kasi nilaro kami kagabi. Anong expression? Ang expression natin doon, yak. Di ba? Ang expression natin doon, iu. O kaya, magsasabi tayo ng kadiri. Tapos, sa sobrang diri mo, di ba? Papagpagin mo yung nakasabit sa kwintas mo na talagang gigil na gigil ka sa sobrang pandidiri mo. Ano na nangyari? Change of mind. Nandiri ka na doon sa gustong-gusto mong ginagawa. Ang ganyang bigay ng Diyos, meron siyang simultaneously na nangyayari. Meron siyang kakambal na simultaneous na nangyari kasama sa package. The twin of repentance is confession. Na naghahalo yan yung repentance tsaka confession. Di ba sabi doon sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ano yung word doon? Parang nagkakasabay-sabayan, nagsising na sabay silang nangyayari. Ang repentance at ang confession ay nangyayari. At ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng confession? Ano ibig sabihin ng confession? Yung bang pupunta ka sa maliit na kwarto, kumpisal, hindi yun ang ibig sabihin ng confession. Ang ibig sabihin ng confession ay mag-a-agree ka sa sinabi ng Diyos. Mag-a-agree ka sa sinabi ng Diyos. I-align mo ang utak mo, ang damdamin mo sa damdamin ng Diyos, kung ano yung kanyang utak, kung ano yung set up ng pag-iisip ng Panginoon, kung ano ang sistema na kanyang ginagamit, yun ang sasang-ayunan natin. Ang sabi ng Diyos, ang alak sisirain ang katawan ninyo. Agree ba kayo sa Diyos? Ang alak, unti-unting sisirain ang katawan natin. Para kayo nagsusuicide. Alam nyo nang nakakapatay, ginagawa nyo pa. De suicide yun. At mag-agree tayo sa Diyos na ang katawan natin ay pinananahanan ng banal na espiritu. Pwede bang pagsamahin ang alak tsaka nicotine sa katawan natin? Hindi pwede. Ang katawan natin ay residence ng Holy Spirit. Kaya sang-ayon tayo sa Diyos. Kapag merong repentance, may kasamang confession, at kapag nangyayari na yung confession sa atin, mag-a-agree na tayo na kapag sinabi ng Diyos, black ito, opo, Panginoon, black nga ito, hindi ito gray, kundi ito ay black. Nag-a-agree ako sa iyo, Panginoon, na ito ay isang kasalanan, kaya sumasang-ayon ako sa iyo, Panginoon, na ito nga ay kasalanan.
kapag hindi po tayo dumating sa ganong punto, hindi po natin nararanasan ang tunay na pagsisisi. I-align natin ang sarili natin sa salita ng Panginoon. Yung sistema, yung prinsipyo, yung precepts, kung ano man yung guidelines na binibigay ng salita ng Panginoon, isi-synchronize natin. Hindi yung pipilitin natin ng Diyos na, oh Panginoon, gayahin mo ako, baliktad. Hindi ganon. Yung kanyang salita ang merong highest authority sa ating buhay. Yun ang final authority ng aking buhay. May sinabi ang doktor, ganito sinabi, pero hindi yun ang final. Dahil yung doktor ay kung hindi pa siya Kristiyano, lalong hindi maganda. Dahil hindi yun ang final. Ang final say ay ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya doon, by His stripes, we are healed. Past tense. Tayo ay merong kagalingan. Ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng banal na kasulatan ay bubusugin niya ako ng mahabang buhay. Yan ang final say. Yan ang pinagtitiwalaan ko sa aking buhay. Amen? Kaya napaka-importante na nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. I-align natin yung ating sarili sa banal na kasulatan. Araw-gabi, I delight meditating your word. Gayahin natin si Haring David. Sayang-saya siya na magbasa ng salita ng Panginoon. Panginoon, ibigay mo po sa akin ang emotion na yan. Yung kasiglahan ni David sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Gusto ko na makita yung nakita ni David kung ano yung nakikita niya habang nagbabasa siya ng banal na kasulatan. I-align natin yung sarili natin. Huwag niyong i-align palagi. Nalulungkot ako sa mga tao na palaging merong kurit-kurit. Pansin niyo, palaging nakatutok ang mga tao dito. Buti sana kung Bible na 100% yung kanilang tinitignan. Di ba? Minsan, sa restaurant, nagpupunta tayo, pero dala-dala nyo pa rin yung mga ganyan nyo. Tapos nagkaharap kayo ng girlfriend mo o asawa mo. Hindi naman kayo nag-uusap. Sabi nyo, time para kasama ang Panginoon. Hindi naman kayo nag-uusap. At minsan kapag naglalakad tayo, nakaganyan tayo, minsan parang importante palagi yung ginagawa natin. Para yun ang maging mag-appear tayo na looking busy. Iharap natin ang buhay natin sa salita ng Panginoon. Yun ang repentance. Ganun ang repentance. Kaya sabi ng Panginoon sa Psalms, a broken and a contrite heart you will not despise. Kaya mga kapatid, matutuwa ako kapag yung time na ito dumating sa inyong buhay. Pag yung galing sa ibang heavenly body o ibang atmosphere, dumating sa inyong buhay ang ganitong repentance. Kailan to mangyayari? Hindi nyo ito mauutusan. Kailan?
hindi nyo ito mauutusan. Nung papunta si Pablo sa Damasco, dumating kay Pablo. Ano yung gagawin niya? Di ba papatayin niya yung mga Kristiyano doon? Nangyari sa kanya ang repentance. Dahil instead na patayin niya ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng about face sa kanyang buhay. Kasali na siya doon sa mga nakalista na papatayin. Dahil isa na rin siya na tagasunod. Kung ano yung minamahal ng mga Christian followers ng Panginoong Hesukristo doon sa Damasco, yun na rin ang kanyang joy, yun yung kanyang love, yun yung kanyang masarap na gawin sa kanyang buhay. At yung nasa krus, bago siya patawan ng kamatayan, sabi nung kasama ng Panginoon sa krus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nasa paraiso ka na. Yung that golden moment na binigay ng Diyos sa iyo. Kailan ito mangyayari? When? Hindi natin matidiktahan ng Panginoon. Pero kung nangyari na sa atin, isa yan sa mga pinagpapasalamat natin palagi sa Panginoon. Yan ang nag-boost ng ating gratitude sa Panginoon na one time sa buhay natin ay lumuhod tayo sa Panginoon. Lungkot na lungkot tayo. Masama, Panginoon, I confess na masama yung ginagawa ko. Marami akong nakaraan na ginawa, Panginoon, hindi ka nag-agree dito. Nagsisisi ako. Ang timing ay parang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam kung kailan darating. Ang timing ng pagdating ng repentance na ito, yung tulad ng kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating. Hindi mo pwedeng utusan na magsisi. Hindi yan galing sa sarili mo. Galing ito sa labas. Pag matanda na ako, saka ako magsisisi. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Pag malapit na akong mamatay, saka ako magsisi. Paano mo malalaman na dadalawin ka ng repentance? Hindi ka dadalawin ng repentance. Dahil walang nakakaalam kung kailan ka dadalawin ng repentance. Ang gawin natin, kumatok tayo. Kung tayo nakaranas na ng tunay na repentance, kumatok tayo sa Diyos. Huwag tayong huminto ng panalangin. Ama, kausapin mo po si nawa makita niya na masama yung kanyang ginagawa. Ayoko na nauobliga lang siya sa akin kasi sinasabi ko, gusto ko, Panginoon, na ikaw mismo ang kumausap sa kanya at siya mismo ang makakadiskubre na ito ay hindi maganda. Kausapin mo sila, Panginoon. Tawagin ko meron. Pwedeng patugtugin ito ni Joel. Yung huling kanta natin. Come thou fount. Lapit, bukal ng biyaya. Bukal ng biyaya. Puso ko'y paawitan, kaawaang dililipas, awitin ng papuri.